Hello mga stories, welcome sa ating content. Kung nagkakaroon na naman ng wow, hindi naman sa nahuli tayo. Ito, meron kasi tayong na nababalitaan ko na merong anomalya itong Jollibee na to at Coke Studio. At kung napapansin nyo, ito ayan, meron kasing dito na issue pala to, no? Yung Jollibee and Coke Studios, yung burger blowout. Nakalagay dito is purchase any Jollibee/Coke Studio burger blowout meal for a chance to win a Coke Studio live concert tickets or free Jollibee products. So ito yung mga beanie. Beanie talaga ang dyan dito na live sa Coke Studio. So ito parang partnership ng isang Coca-Cola Philippines, ewan ko lang, at Jollibee Food Corporation. Ito yung kasi yung parang tie-up sa kanila. So ito, meron silang meron silang may trade fair trade permit. Di ko alam kung totoo man to what. So ito, basahin na lang natin to. Fake names. Ito galing to sa Food Dump Philippines, no? At blogger to. So, basahin natin. Fake names, AI generated, di ba? Fast food chain in Jollibee is issued the official advisory to the controversy surrounding the week 3 raffle draw of its burger blowout promo. Burger na promo, ito Jollibee, Coke Studio, covered under DTI Fair Trade Permit number FTEB-230836 series of 2025. This August 7 minor prize winners contains multiple names that appear suspicious and possibly fabricated, resembling AI-generated or invented identities. This raises serious doubts about the raffle fairness and transparency. Furthermore, although the August 14 draw was held yesterday, no winners have been posted as of this writing, and no actual person has publicly claimed to have won in that draw, even for minor prizes. Ito yung for reference, August 7 winners list. Ito yung mga major prize. So ilalagay ko yung sa itong link na to sa baba, sa description. Ilalagay ko na lang doon, makikita mo na lang doon na yung mga ito, yung winners list, yung mga So chinek ko ay wala na. So ito. At saka yung promo mechanics yan, tinignan ko sa niya, is wala na rin. So, tinanggal na agad-agad. So, yung makikita mo na lang doon sa in line of consumer protection and their fair trade principles, I urge DTI to immediately verify the authenticity of all listed winners. Require the organizer to provide proof of prize awarding to real, verifiable individuals. Investigate the delayed posting of August 14 results. If irregularities are confirmed, mandate a redraw or the major prize winners in the presence of the DTI representative with the public disclosure of the results. Okay. So napapansin nyo, ito yung parang meron silang promo sa kanila, no? July 17 to August 24. Okay. So napapansin mo, ito yung mechanics. Ang mechanics niya is na visit participating Jollibee stores to join the burger blowout promo. Buy any Jollibee, Coke Studio, burger blowout meal, yum burger, cheese, yum burger, double cheesy, yum with price and cake. Each meal gives you a raffle increase. Okay. So anyway,
Ito naman. Ngayon, may makikita kayo dito sa ano ko, sa tabi ko. Tingnan mo yung mabuti. Ito, tingnan mo mabuti sa mga nakikita ko. Ito yung mga pangalan nila. Okay. May napapansin kayo. Halos, okay. May mga ano naman okay naman sa ano sa mga pangalan yung first name. Pero yung last name, nakikita ko, medyo parang suspicious. Diba? May nakikita ko, may Hailey, Bartel, Wizo, Goldner, medyo hindi siya swak sa mga apelido natin. So ano ba yung mga apelido natin, yung mga common surnames? According dito sa ito sa Wiktionary, ito yung mga Filipino surnames. Ito yung mga surnames natin. Ito. Sa baba dito, ito yung mga surnames, yung mga mostly gamit na. Ito, for example, ang pinakamataas ang dito, ang pinaka number 1 talaga dito is De La Cruz. Diba? Mostly, Juan De La Cruz, ganito. Ito naman, Garcia, Reyes, yung pangangalawa talaga yung Garcia, Reyes, Ramos, tapos number 5, Mendoza, Flores pa, di ba? Ayan, may Cruz, merong De Guzman, Lopez, Castillo, Francisco, Sanchez, Torres, di ba? May Diaz pa, di ba? May De Los Santos. Diba? Ito Tan. Ito Gomez, Dizon, Corpus, ito David, Salazar. Merong Evangelista, Pineda, Enriquez, Ocampo. Yan yung mga natin, yung mga mostly commonly yung surnames. Ito, well, may mga kasi dito na may mga yung mga ayan, yung pinakamababa yung Baltasar talaga, number 200. Okay, so where lang yung mga rare na surnames na ito yung mga rare surnames natin, no? Teka lang. Yung Wurzbach, may isang ganun na Gray, Searchback, ganun. May mga rare talaga na pero mas focus tayo sa mga focus tayo sa mga common names. So ito yon yung Ngayon, balik tayo sa sa issue itong Well, sige, palagay natin ito as ito ay sabi na palagay natin yung ChatGPT daw at saka AI generated itong mga pangalan nito. Sige, sabihin natin itong AI generated to, ChatGPT man to, or nag-generate ng any kind of AI na yan. Dito pa lang pag tingin ko sa mga to ay medyo suspicious yung mga surnames. Medyo hindi tayo familiar. Sa mga familiar. Sa ibang bansa like sa US, understandable naman yan Pero dito sa Pilipinas, medyo medyo duda ako sa nakikita yung pinaglalagay nila dito. Yan. Okay, so ayan, yung makikita. So, Corey, Kulas, Farel, may mga talaga na iba talaga sa na iba yung apelido natin dito sa ibang bansa. So, hindi na talaga parang yun, di ba? Nakikita natin dapat nga po talagang ibang bansa na. Ngayon, according dito may naglabas dito ng ito na naglabas ng statement galing mismo sa Jollibee. Ito, sabi niya dito sa ito sa Jollibee. Jollibee Advisory. We acknowledge the recent concern regarding the week 3 raffle draw for our Burger Blowout promo. We are currently reviewing
the matter and are working closely with the Department of Trade and Industry, with whom we have been actively coordinating throughout the course of this promotion. We'll be temporarily postponing succeeding raffle draws. Please be assured that this will not affect previously declared legitimate winners, and we remain committed to ensuring that only valid entries are considered for raffle draws. We also wish to remind everyone to refrain from purchasing tickets to the show from unauthorized sources, as these are not for sale. Thank you for patience and understanding. Ngayon, ito naman sa ano, ito naman yung statement naman ito sa galing sa DTI. Ito sabi niya dito, ito read, statement of Department of Industry on the Jollibee Burger blowout promo. Ito yung August 16 ito as a statement. The Department of Trade and Industry acknowledged the concerns raised regarding Jollibee Burger blowout promo. We committed with Jollibee as soon as we received information and intended an investigation. We have requested relevant documents, including the list of valid entries and the mechanics used to ensure a true review. Pending the outcome of the investigation, all further raffle promotions related to this matter are postponed. The public will be informed of any developments as they arise. The DTI remains steadfast in protecting the interests of consumers and ensuring fair and transparent promotional activities. Di ba? Ito dapat alam mo, meron tayong tayong DTI representative. At saka sa kailangan every time pag magpo-promo tayo, meron tayong permit. Katulad nito, yung ito sa sinasabi, yung may permit na nakalagay dito ako, yung DTI Fair Trade Permit Number FTEB 230836 kung totoo. Well, yan dun natin mabe-verify kung totoo, legit ba o hindi. Kasi kung hindi legit, pwede natin ireklamo to sa DTI. Kasi doon pa lang medyo hindi naman suspicious. Although legit naman tong yung permit na to. Pero check natin yung how to verify the DTI Pero tiningnan natin itong yung result is legit nga. Meron na nga siya. Ito, nakita ng raffle yan. Makikita naman dito na legit nga talaga siya. So, yun. At balik tayo doon. Ngayon, balik tayo. Dito pa, alam mo, kailangan maging dito, sa nangyari itong incident. You have to investigate naman to. Itong DTI na to. So, may dito. Dito pa lang medyo, dito, medyo may damages na to. Dito pa lang, may damages na to, medyo mismong Jollibee na ang dito, magkakaroon ng compensate para si kaninong dito. Kasi dam pa lang medyo duda na. Hindi ko alam kung anong magiging action dito sa DTI, pero tingnan natin kung ano magiging resulta ito. Ano bang update sa susunod na malalaman natin, abangan natin kung ano yung susunod na update regarding dito sa incident. So, sabi nga dito na talagang kailangan magkaroon ng requested na relevant yung mga documents, ganito, kung totoo ba o legit. So, yun. At kailangan talaga malamang may mamumulta to. For sure. I think mamumulta to at mayayari to. Kung sino naman itong marketing na to, ewan ko lang. At yun. Mukhang malaki yata I think sa akin lang as DTI yan, malaking multa to.
Hindi ko alam kung ano, baka mamultahin itong Johnny Depp ito sa damages. Pagdating sa AI ba? Ayan, kasi sabi niya, ito, according dito sa sinabi niya, ito, as a form of compensation, all individuals with valid entry shall receive a voucher equivalent the amount of products bought. Jollibee is clearing cheating on this. Ito, sabi niya, siguro yan modus sa employees nila. Sila lang din na re-redeem tapos ibebenta online. Hindi ko natin sure. Yun lang yung ano dito na ano. Pero yun, yun lang ano ko. Ngayon, itong ano masasabi ko lang yan. Dapat investigahan niyo ito. Lalong-lalo na sa marketing session. Sa marketing department. Malamang for me, sa akin, ang mananagot dito ay sa marketing department dito. Malaking danyos to at malaking multa to, galing to sa DTI. Malaking multa to. Hindi ko alam kung anong mumultahin tong sa DTI. So ito to, ewan ko lang kung totoo man to, kasi ito galing, ito according dito sa sa nakalagay dito, violation of DTI sales promotion guidelines in the Philippines can result in fines and penalties with amounts ranging from 500 to 300,000 pesos depending of the severity of the offense. Potentially additional fine up to 1,000 per day on ongoing violations. Ito yun, ito yung fair trade, no? Yung enforcement, FTEB, FTEB, no? Yan yung, yun nga, 500 to 300,000 pesos. Pero hindi natin alam to, ito ay hindi, ito ay basis to sa, on my research. Kasi ito may kinalaman to sa lumabas ito yung nag-leak yung hindi ko alam AI generated. Depende, hintayin na lang natin yung investigation, ano yung resulta, ano yung magiging final dito sa itong na to. Yun lang ako. Sana maayos to at yun nga lang magiging mali, sana linisin nila yung kanilang pangalan dito. Jollibee pa naman kayo tapos ito mangyayari. Tapos nilagyan nyo naman itong yung endorsement, yung Bini. Yun nga parang sa gitna na kasi ng pambabash, nakuha po nyo pang dayain yung mga, di ba? Diba naman Jollibee? Diba? Pero sana maayos to. Sana maayos ng lahat to. At sana hindi maulit itong pangyayaring ito. Ilang yung mga stories, shoutout pala sa dulo ng video. And thank you. At saka yan, and thank you, and sa gusto nyo mga panood ulit, like and share at comment naman dito sa baba sa aking like, share and subscribe sa aking channel, click notification button sa aking channel. Thank you and see you in the next video, and have a great Never Ending Stories. Bye.